mga taga Baguio, may nakita po akong pagguho talaga ng lupa. Amin talagang napabalita ko sa TV. Yung pagguho ng lupa o kasama ng bahay, may kasama pong buhay. Taong 2023, marami po ang lindol. At meron din pong eruption ng volcano. Marami tayong eruption, maraming kidlat, maraming tornado. At Japan, kami yan talaga sa bisyong na lumalabas ko ngayon lindol eh. Lindol, eruption. Marami po akong nakitang buhay na nawala ang dahil sa hamon ng kalikasan. Kumusta na po ang lahat? Nako, malapit na naman matapos ang 2023. Ngayon is October 5, 2023. Ngayon yung inbox ko. Sumasabog na. Sa dami nag-request na maglabas na ako ng prediction for 2024. See? So hindi ganun kasi kadali na gumawa nun. Kasi syempre nagbabase ako sa mga vision na nakikita ko. Alam ko na karamihan sa inyo nag-expect na ang 2024 ay magiging positive. O, linawin ko lahat ha. Ang 2024, meron akong negative, meron akong positive. Okay? Sa haba nito, ginawa ko na, babasahin ko na, at kailangan ko na ng magic na aking salamin. Kasi alam mo naman, to be honest, hindi ako masyadong, pagdating lang naman sa reading, kasi masyado akong, alam mo na, papupost ng social media, medyo na ang mata natin. Pero alaga ko naman, meron naman akong sariling doktor dyan. So ito itong 2024, alam kong karamihan sa inyo nag-expect ng good. Meron tayong good. Pero iparimind ko rin sa inyo na ang negative, pwedeng maging positive. Ang positive, pwedeng maging negative. Yun nga lang, paano ko nasabi yan? Nagdidepende kasi lahat sa atin yan. Halimbawa, meron akong negative vision. Ano mangyari sa ganung lugar? Kung ayaw mo naman maniwala, ayaw mo pakinggan, instead na alam mo yung pwedeng mangyari, dahil pinaliwala mo, maging negative lahat talaga lalo. Okay? So sa lahat ng mga nag-aantay, sa lahat ng mga, kasi pag check ko talaga sa inbox ko, sasabog yung inbox ko, puro po ang request nila, ilatag ko na daw ang prediction for 2024. Okay guys, I remind you, sa mundo natin, maraming negatibo. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman tayo naging isang matapang na tao or successful kung hindi natin pinagdaanan yung mga negatibo. Kailangan lang natin na huwag tayo magpapatalo sa takot, kailangan lumaban tayo sa hamon ng buhay. So, umpisahan ko na. Ano ba ang year 2024? Okay. Diba, it's a year of dragon. It's a fire. Pero guys, huwag kayong malungkot. Kasi, sa positive vision naman, 2024 is a year of money. Yun, magandang pasok ng pera. Yun nga lang. Paano mo ito i-handle? Sa masama o sa mabuti? So, mamaya natin i-discuss yan. Unahin muna natin yung negative. Kasi medyo marami-rami. Okay. Ang year 2024 is a year of worst and massive event in history. Yon. Hindi ko na po sabihin na 2020, 2021, 2023, nagsasama no. Ito, uulitin ko ulit. Year 2024 is a year of worst and massive event in history. Okay? So, ito yung pinakamalala. Okay? Kasi alam nyo guys, ito hindi kasi ako pwede magsinungaling sa inyo. Hindi ako pwede gumawa okay ang 2024. No, I can't. Kasi kung anong nakikita ng bisyo ko, anong pinakita ni God sa akin sa bisyo ko, yun lang dapat kong sasabihin. Okay, kasi ako tao lang naman. Binigay lang sa akin yung gift na yan
para ipahatid sa atin lahat dahil ganun tayo niya kamahal. Kailangan lang dyan unawa. Okay? So, ang worst at massive event in history sa 2024 is Andonian accident, disaster, and bloody year. Andito naman tayo sa taong 2024. Pero, alam nyo, huwag nyo masyadong ikabahala talaga. Yung mga negatibo, kasi pwede natin yan, halimbawa, ma-aksidente ka. So, pag naramdaman mo yung ganyang instinct na ma-aksidente ako, may nagsabi sa'yo, umiwas ka. Ano hindi mangyari sa'yo? Ganun lang naman po yun. Kumbaga, yung negative event. Ayoko kasi magsabi ng ano eh. Negative lang talaga. Kasi ito lang yung pinaka-worst. Worst na accident, worst and massive bloody year, worst and massive disaster, kasama yung accident yun ha. Year 2024, sabihin na natin na ang negatibong pangyayari talaga is lagi yung tumatatak sa isip ng tao. Siyempre, very, very understandable yan. Kapag may negative na nangyayari sa buhay natin, yung iba kasi masyado nilang dinidibdib. Masyado nilang dinidibdib. Masyado sila nagpapadala sa negative emotion. Okay, wag po kayo ganun. Basta itong vlog na ginawa ko po, prediction 2024, mag-analyze ko kayo. Pwedeng hindi mangyari kung aagapan. Pero ito lahat ang magiging kalabasan. Hindi po ba, Year of the Dragon is a year of success. Pero mo naman sa positive, Year of the Money talaga unang lumabas sa vision ko. Year of the Dragon, so it is Year of the Fire. Tama po ba? Yung 2023 is a year of water. Pero kung napapansin po ninyo, mas lamang ang fire. Itong taong 2024, malakas talaga ang negative. Magbabase na lang tayo sa ating deep emotional attitude, yung yung energy kung paano natin i-handle lahat. Kasi di ko naman masabi na pagdating sa positibo, pangit, no? Year of the money, bulusok ang pera eh. Yun nga lang, ito talaga sa negative, massive and worst appeal. Sa mga disaster, accident, saka bloody year, okay? Umpisahan ko muna yung accident din ha. Papansin nyo, lumilipas yung mga tao. Wala pa na ako napapansin talaga na masasabi kong mayroong mga malalang accident din. Pero itong 2024 kasi kakaiba. Yung accident na mangyayari, worst and massive, tumatatak yan sa utak ng Pilipino at sa history. Na ito yung pinakamatindi. Naalala niyo sa nangyari sa India, yung train na accident. Pinost ko yun, di ba? Pinost ko yun, binablog ko pa yun. In history of India, that is the first and the worst. Sinabi ko na, labas sa television yun, mangyari yun. Usually wala ka masyadong naniwala doon, but it happens. So ito mangyayari ko sa Pilipinas. Kung maalala niyo yung 2023, sinabi ko na yung ibang bansa ang makakaranas ng pinaka-worst and massive disaster na which is nangyari talaga. Itong taong 2023, wala akong masabing massive accident, worst accident na nangyari sa Pilipinas. Meron man from the past, okay? Pero itong 2024, ito na yung worst. Malakas na aksidente ito. Sa taong 2024 na mo isang sumpa na para bang isang sumpa na nakatakda na mangyari. Na para bang hirap pigilan ng mga driver o ng mga iba kasi sinasabayan nila eh. Sinasabayan nila instead na iwas nila, sumasabay sila. Eh, parin naman natin alam, di ba? Karamihan sa mga driver may tawang-ulo. Pero totoo naman talaga kasi yun, di ba? Ngayon, itong aksidente na to, hindi lang to sa himpapawid, sa tubig, pati sa lupa. Yung aksidente na mangyayari, worst and massive sa himpapawid, worst and massive sa tubig, worst and massive sa lupa. Okay? Iparemind ko po sa inyo ng paulit-ulit. Itong 2024 is a year of worst and massive event in history. So tatandaan niyo po yan. Ito yung taon kung saan katatak sa utak natin na ito yung pinakamatinding aksidente na nangyari. Ito yung pinakamatinding disaster na nangyari. Yung sa himpapawid, medyo lang ako medyo nalungkot kasi maraming aksidente sa himpapawid na nangyari. Lalo na sa bansa ng halos buong Asia.
Basta not just Pilipinas. Halos lahat ng Asia. Ito parang ano eh. Yung massive accident ng Himpapawid, halos buong Asia. Okay? Nakacirculate yung energy na yan. Nakacirculate yung worst and massive na yan. Na para ba isang sumpa na mahirap siyang awatin. Mostly, ang nakaranas mo is Asian country rather than the other country. Although nagkaroon sila na ang Himpapawid na accident. Pero dapat tayo mga Asia, not just Philippines, Japan, Taiwan, basta lahat ng Asia, malakas po sa atin ang accident sa Himpapawid. Isang accident ng Himpapawid na kung saan may isang kilalang tao sa lipunan na madadamay sa aksidente. Kilala sa atin isang pangyayari na kung saan hindi inaasahan o maunawaan ng iba ang dahilan kung bakit nangyari. Ito sa kalawakan ang tanging ko lang may payo ay kailangan mo ng taimtim na panalangin. Kumbaga, may Panginoon naman tayo eh. Ika nga sabi niyo, sa Diyos walang imposible. Kung lalapit kayo sa Kanya. Tama naman po yun. Pero hindi ko po talaga kayo tinatakot at mas lalo hindi ko po talaga baguhin yung vision ko kasi yun ang lumalabas. Okay? Dito naman tayo sa aksidente ng karagatan. Magpaalala lang ako sa lahat ng mga OFW nating seaman. Huwag ninyong masamain ang aking vision. Ito ay isang paalala lamang upang makapag-ingat kayo ng mahigpit. Makapag-ingat kayo ng mabuti. Huwag kayong mataranta sa sitwasyon na kung saan makapagtaranta rin. Kung napaka-negatibo ng sitwasyon, negatibo din kayo, so paano kayo makaligtas, di ba? OFW ako nakita ang nasawi sa aksidenteng karagatan. Hindi lang kasi ito sa Pilipinas mangyari, kundi sa ibang bansa din. May aksidente sa karagatan na kung saan hamon ng kalikasan ang dahilan ng aksidente. Kahit dito sa bansa natin, kahit sa mga local province ay nangyari. Mahalaga ang ating pag-iingat at pananalangin palagi. Tandaan niyo po may pangyayaring aksidente sa karagatan, may mga ilang tao talagang nasawi. So, pinipray ko lang na hindi mangyari. Pero, kaya nga sabi ko, may negative vision kasi mahal tayo ng Panginoon para iwasan natin yun. Kasi yung ibang tao kasi minsan, mini-question nila na bakit pa mangyari yung negative, bakit hinayaan pa tayo na ipadala sa atin ng Diyos yun. May rason po kasi lahat ng bagay. Ika nga, hindi mo, kumbaga, alam mo yung papa ko, nung nabubuhay siya, madalas yung sinasabi sa akin na hindi ka maging successful kung hindi mo kayang lumangoy kasabay ng mga pating. Ulit-ulit niya sinasabi na. Hindi po kita sa galitnaan ka ng karagatan, makipagkarirahan ka sa pating. Assume ka na, lumamatay. There's a way para naman. So example lang po yan. At narinig ko yun sa iba nagsabi yan. Pero yan kasi mga salita niyan, katagayan ng mga tao sinauna. Meron din aksidente sa karagatan. Nangyari ito sa bansang Korea. Very sad lang kasi sikat siya eh. Pwede natin andun na siya sa point na parang ayaw niya na yun. Alam mo yung, instead na tapusin niya yung buhay niya, sa paraan na agad siya nakikita, ang ginawa niya pumunta siya sa dagat. Doon niya tinapos yung buhay niya. It takes a few days bago siya nakita. Kumbaga parang sinabi niya, nalanghapin niya lang muna yung hangin bago siya masawi. Kumbaga, kinitil ng isang sikat na Korean artist. Korean na kasi sikat siya sa Korea. Ang ginawa niyang pagpakamatay is pinagamit niya yung karagatan. Ito naman, Malaysia, sa karagatan ng China, saka India. Dito sa atin marami talaga kasalukuyan. Pero kung pairalin lang talaga ninyo yung maging kalma, tsaka huwag matigas ang ulo, pag sinabi mo sa mga panahon, huwag na kayo umalis. Tapos bago kayo umalis, i-check nyo muna yung mga makinan nyo. Kasi tandaan nyo, itong 2024, parang akala mo sumpa talaga na bumalot, na parang bang, ang hirap na nga siyang pigilan, pati kayo, negative na rin. So, hindi yung kukunin ganun. Kailangan natin maging kalma. Tsaka sa, sa bansang Malaysia, magkaroon po ng aksidente ng karagatan dyan. Basta may isang aksidente ng karagatan na maraming OFW na nagdamay. So, mag-pray lang po tayo, lahat ng lahat ng tatrabaho sa huwag po kayong matakot. Ito ay isang gabay na dapat inyong pag-ingatan.
Saka dito sa bansa natin, sa Pilipinas, maraming aksidente sa karagatan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta na-aksidente, na-salpukan, nasalpukan. Hindi mo maintindihan kung anong mga nangyari sa taong 2024. Kasi alam mo talaga karamihan sa inyo, nag-expect na maging okay. But I cannot change that kung anong pinakita sa akin. Ito ay isang lang. Lumalabas sa vision ko. Ang bilang sa visionary, I have to be honest, hindi ko talaga pinag-aralan ko. It was my inborn gift. Bata pa lang talaga kung meron na ako nito. Kasi meron na ako nito. Mahirapan ka talagang, kasi alam mo, nung 4 years old, 5 years old, sinasabi ko sa papa ko, ako, magkaroon ng tsunami sa Visayas, kasama yung lugar natin. Yun nga lang, hindi mo na maranasan yung pa kasi wala ka na. So, nawala ka naman yung parents ko. So, ito lang, hindi ko ito mapigilan. Okay, kahit naman, ihinto ako ng social media. Lahat yan makikita ko sa vision. So sana sana i-analyze niyo muna bago kayo magalit. Okay? Huwag kayo magalit sa lahat ng mga psychic. Even though they're negatives, guys, tinutulungan namin kayo para hindi mangyari yung mga dapat na hindi mangyari. Kasi tayong mga Pilipino, karamihan sa atin naghihirap eh. Naghihirap ka na nga, napaka-negatibo mo pang mag-analyze ng isang prediction. Okay, sa lahat ng mga psychic, hindi ko sinasabi na isa lang magaling, dalawang magaling, lahat po magaling. Kasi lahat po naghahatid ng mga. That's the point, okay? Dito naman tayo sa aksidente ng lupa. Okay. Ang ibig sabihin, maraming aksidenteng sasakyan na magaganap, lalo na sa mga e-bike. Naku, mga e-bike, masyado ka trending sa 2024. Bakit kaya? No? Pag alam niyo yung bawal kayo pumasok sa isang area, mga e-bike, huwag na matigas ang ulo. Karamihan pa naman sa inyo na aksidente ng mga e-bike, hindi talaga nabubuhay. Hindi ko alam kung anong meron sa 2024 kasi ang daming e-bike eh. So, iingat lang kayo kasi ang lakas ng aksidente natin sa 2024. My God. Halos puro balita, accident. Alam mo yung mga nakalipas sa taon, no, prediction pa may accident, itong 2024, ito yung pinaka-worst and massive, ba? Not just here in Pilipinas, lalo sa ibang bansa, pero tayo talaga parang ang dami eh. Parang halos linggo-linggo na lang meron. Karamihan sa kanila pa naman na may mga e-bike nasawi dahil sa tindi ng impact. Dapat magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo kasi karamihan pa naman sa inyo mga Pilipino. Dito tayo, wala namang traffic enforcement. Dito tayo, tapos pag naipit kayo at napatay kayo ng sasakyan, isipin nyo naman sa Pilipinas ganito. Pag tatawid ka na nakago ang sasakyan at pag nasagasaan ka, kulong ang driver. Tindi, di ba? Kung sa ibang bansa ako, hindi. Once tumawid ka na nagbubuk ang sasakyan at tumawid ka at namatay ka, walang panagutan ng driver mo. Kasi alam mo kung bakit? Pinatay yung sarili mo eh. So, kasalanan ba ng driver yun? Ito kasi sa Pilipinas, ibang klase. Sana may batas tayong ganun sa Pilipinas, no? Kasi talaga ako, nag-OFW ako. May nakita akong OFW na nagugong yung sasakyan, tumawid siya. Siyempre yung driver, inuwanan siya. Hindi siya binalikan. Pero alam mo guys, hindi talaga nakulong yung driver. Kasi tumawid kayo kung kailan nagugo. So ibig sabihin, pinili mo ang mamatay. Ito sa atin, hindi. Nagugulat ang sasakyan. Hala, siksik pa siya, tawid yun, parang Spider-Man eh. So yung mga driver naman, natatakot siya banggan kasi alam mo na sa atin, pag naguguan sa sasakyan, pag nasagasaan siya, ayun, border case, kulong sa driver. Ako tutusin, hindi kasama ng driver. Ngayon na taon, marami tayong ganung issue. Itong taon na to, worst pa din sa accident. Lalo na sa lupa Tapos naman, bawal tumawid dyan, e-bike bawal dyan, mga motor bawal dyan, ay hindi, ibang klase ang Pinoy. Pinoy lang may ganyan. Diba? Hindi ko yung disiplina, wala doon, wala. Tapos, ang buhay kasi natin, hiram lang natin yan, kaya huwag natin sayangin Kumbaga, mahalaga ang laging pakalmahin ng ating sarili, kisa pairalin ng init ng ulo. Makawalan ng pasensya na maging maayos naman takbo ng buhay natin sa araw-araw. Kasi may ibang driver, napakaswerte talaga, one time, may pinuntahan ako. Naluloka ako eh. Pag gaganyan ang sasakyan ko, gaganyan din siya. Pag gaganyan yung sasakyan na pinag-drive pa naman, gaganyan din siya. Basta pag kung saan ang bulo namin, try namin magsingit. Ano yung nangyari kamakailan sa social media? Ganun na ganun nangyari sa amin. Pero mas malala yung ginawang taon kung hindi namin yung pinatulan. Kasi wala naman mangyari pag pinatulan. Di ba?
Lalo na mga nag-i-e-bike, naku, napaka-trending nyo sa 2024. Hindi ilang ko lang. Ngayon, maranasan din natin ang tagtuyot sa taong 2024. Ngunit panandalian lang po ito. Itong 2023, nagsabi ako sa tagtuyot. Nagtagtuyot tayo talaga. Itong 2024, maranasan natin yung tagtuyot, pero panandalian lang po ito Matindi nga lang talaga, mas matindi ang pinsala ng tubig. Dahil kahit ulan lang at walang bagyo nagdulot ito ng matinding pinsala. Sa taong 2024, maging maingat lamang lahat. Lalo na mga kabisayaan. Dahil kayo ang masyadong napinsala, kumbaga sumunod ang Mindanao at Luzon. Pero yung Luzon kasi, medyo matindi danasan din natin dyan, lalo na taga Marikina, medyo handa na kayo ngayon. Itong taong 2024, ito na. Para makita nyo na yung kambal ni Undoy. Alam niyo si Undoy? Makikita nyo na yun. Makikita nyo yun. Na halos sunod ang pangyayari, maaari kasing ito lang itong mga bagyo. Mayroon kasi ako nakitang 2024 na 5 bagyo. Na halos nagsunod-sunod silang pumasok. Alam yun? Nababagsak sa Pilipinas. Hindi lang ito sa Pilipinas mangyari ito sa ibang bansa din. I made a vision and prediction in Hong Kong, I remember. Kasi sinabi talaga ng OFW, never nangyari sa Hong Kong, nagbagyo, nagbumaha, na parang dagat. I already remind you before na mangyari na yun. So meron akong OFW, around 8 sila, nag-chat sa akin na buti daw, na-prediction ko yun, kaya daw, nung pumasok yung bagyo sa kanila, naging hindi sila umakat sa taas. Kumbaga nakapaghanda sila bago napinsala yung mga kagamitan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Even though the situation is very negative, you should try to be positive person para hindi ka na mahirapang umusan. Ngayon, kung ang ibang bansa noon, sinabi ko sa inyo na it's a year of tears. Basta ibang bansa, taong 2023, sabi ko, it's a year of tears. Ngayon, year 2024, Pilipinas, luha tayo ngayon. Nagbaliktad na po. Pagdating sa disaster, accident sa bloody year. Ito tayo. Kumbaga, yung sinabi ko, 2023 sa ibang bansa is a year of tears, ngayon naman 2024, Philippines is a year of tears. Lalo na lalo na pagdating sa hamon ng kalikasan, maging lahat lalo na aksidente talaga. Yung aksidente talaga, medyo na masyado akong masyado akong napaisip, nalungkot ko sa nakikita ko. Lalo na sa mga pagdating sa sunog ng 2024, mga taga Quezon City, Tondo, San Andres, Pasong Tamot, Makati, Binundo, Parañaque. I remember na nag-vision ako doon na may mga poste na babagsak. Although, part ng lugar yan na may masusunog. Mga taga Binundo, maging handa po kayo kasi itong taong 2024, medyo matunog kayo sa sunog. So wala akong masama na magbigay kayo ng time na ipacheck yung mga kuryente ninyo, mga gas ninyo mga taga Binundo, sana sa vision ko, masumpa niyo yan. Itong binanggit ko na lugar, hindi ko sinasabing ibang lugar hindi magkaroon ng sunog. Hindi po. Ito lang yung medyo malakas yung impact pagdating sa sunog. Lalo ng mga taga-Pandacan, Luha, Acquire, 2024, ingat po kayo Valenzuela, Las Piñas, sa Utis. Maging maingat lang kayo sa lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog. Ito pa, may isang istasyon ng telebisyon. Hindi ito pananakot huwag kayong magagalit sa akin. Pag hindi ko ito sasabihin, di makakatulog. Merong isang kilalang istasyon dito sa Pilipinas ang masusunod. Nagsabi na ako maaga siguro naman kaya niyo agapan. Do you remember na nag-live ako and I said, merong isang kasalan na mangyari sa ibang bansa na maraming patay,
maraming masusunod. Kasi sa araw ng kasal nagkasunog. Di ba may nag-comment pa nga doon, pinatawanan ako, di ba? So which is nangyari sa Iran. I'm not saying guys na I'm the best. No, I don't. Never ko sinasabi yan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na kung ano nung pinakita sa akin ni God sa vision ko, I always believe. Okay? Kung hindi man siya nangyari ngayon, mangyayari yon. Kung hindi man siya mangyayari sa taong ito, once na vision ko, mangyayari yon. Kasi ganito yon, sasabihin niyo, bakit mo alam yung lugar? Kasi nga, andun sa vision ko, nakita ko yung lugar eh. Hindi ko naman pwede sabihin, oh, yung bahay mo masusunod, baka may ano pa isipin sa akin. Nagbibigay ako ng maraming clue. Okay? Isang kilalang istasyon ng telebisyon sa Pilipinas ang masusunod. So, maging maingat. Things can happen, accident can happen anytime. So, ito yung mga negative vision ko sa accident. Punta naman po tayo sa bloody. Itong bloody year, nabubuhay na naman sa taong 2024. Kailangan ko talaga i-detalye sa inyo ito para hindi mangyari, para maagapan. Okay. Sa mga nakaraang taon, maalala nyo na mayroong taon na nagsabi ako na bloody year. Ngayong taong 2024, mabubuhay naman po siya ulit. Expected ko na sana sa taong 2024 ay maging okay. Kahit paano, ngunit taliwas ito sa inaasahan ko na mangyari. Nabuhay na naman ang krimen. Panghalay at pagkitil ng buhay sa loob ng bahay ng nila. Alam mo yung mangyayari panghalay. Alam mo yung mga pinapasok din na talagang, kasi guys may ano yan eh. Minsan pag gumawa tayo ng video, maging maingat tayo sa mga words. Kasi minsan doon nag-umpisa yung pagka-block, pagka-report. So, gagamitan ko siya ng ibang tema. Pero may mga pumapasok sa loob ng bahay, mag-knockout, tapos kitilin lahat ng buhay ng sa loob ng bahay. So, maging maingat ha. Ngayon, ang ma-advise ko po sa inyo lahat, sa taong 2024, huwag kayong magtitiwala kahit kanina. Pakatandaan niyo yan ha. Tapos, kasi maraming masamang tao na sa taong 2024 na parang walang awang kumitilin ng buhay. Parimahan ko sa inyo, maalala niyo ba yung krimen? Na sa taong ito, kahit na anak, mayroong krimen nangyari sa Pilipinas, di ba? Na pati anak, nanay, lahat, kinitil. So, mangyayari ito sa taong 2024. Nabubuhay ang bloody year dahil yung mga taong masyadong hindi masama na. O ba, ang iba naman ay walang awa. Ano yun? Yung hindi man lang silang naaawa na kitilin yung buhay isang tao, hati-hatiin yung katawan, basta na itatapon kung saan. Marami yan sa 2024. So maging maingat po kayo. Ito naman, ilan din sa mga krimen na halos ang punot dulo ay ang pera. Ito lang. Di po ba, ang pera, ginagamit natin sa mabuti yan. Huwag niyong hayaan na baguhin kayo ng pera. Hayaan niyo, gamitin niyo yung pera sa maayos para sa ikakaayos ng buhay niyo, hindi yung kakasama at pagiging masamang tao. Kasi yung iba, sinisisi nila, nagkapira ka lang, nagbago ka. Pero ang masisisi talaga doon, hindi yung pera, kundi ikaw eh. Ikaw naman nagbago eh. May kamay ba ang pera, may paga. Kasabihin sa'yo, oy, ganito ka, maging masama ka, di ba? Yung pera kasi, ika nga, sabi nila, pag ang tao daw, hindi lahat ng bagay ang nagpapasaya is pera. Kaya ando na tayo. Pero, kung imulat natin ng mata, money provide everything what you need. All you have to do is don't change. Okay? Kailangan mo maging mabuting tao. Hindi mo naman kailangan maging perfecto, di ba? Maraming krimen na ang punot-dulo talaga ay pera. Tapos ko nalulungkot naman ako. Karamihan pa naman sa mga biktima ng bloody year ay mga negosyante. Mga negosyante ha, reporter sa radyo o telebisyon, kahit vlogger, naging biktima ng krimen. Mga driver, naku, marami sa inyong biktima ng mga krimen. Security guard, kasali na po doon.
At ang nakakalungkot pa dito, may nakita akong teacher. Hindi lang pati security guard tsaka mga billboard. Alam mo yung kawawa na lang sa dagaan, bigla na lang din, kitilin, kawawa rin, Meron din kasali dito yung doktor, teacher, kasali kayo sa krimen. Maging maingat po kayo lahat, Basta lagi lang po natin natandaan, na huwag basta magtiwala. Huwag kayong gumawa ng isang bagay na ikakagalit ng iyong kapwa. Kung kayo naman ay napakahabang pasensya, halimbawa, makipagtalo sa isang tao, makipagtalo kayo, ano nangyari doon? Matalino ka na, magaling ka na, kasi magaling ka magsalita. Di ba? Ito ang sarili ko. Di ba? Tinatad ako ng bash. Tahimik lang ako. Wala naman kasi ako maitad dyan eh. Ang binabasihan ko na lang, sa korte tayo nag-usap, is the best place. Okay? So, driver, teacher, reporter sa radyo at saka telebisyon, security guard, mga negosyante, vlogger. Ingat kayo, may mga biktima ng krimen po sa inyo. Ingat lang tayo Basta huwag kayo magtiwala kahit kanino. Tandaan nyo, 2024 nabubuhay ang barrier. May mga ibang politiko rin na biktima dito. Pero much higher kasi yung yung mga ordinaryong tao, yung krimen sa kanila. Talakayin na naman natin yung panghahalay sa taong 2024. Alam nyo, ang tangi ko lang may payo sa inyo. Huwag kayong basta magtiwala kahit kanino. Hindi kasi nyo kulikat-wira nga, ano ko yan, friend ko yan, best friend ko yan. Huwag kayong ganun kasi marami pa namang biktima ng krimen ng dahilan sa inyo. Tsaka insecurities. Totoo yan. Kumbaga, yung antas ng panghahalay, na kahit lalaki, hinahalay. Huwag basta magtiwala at huwag niyo pabayaan yung mga anak niyo kahit babae, lalaki, hinahalay, Kahit anak niyo lalaki, hinahalay. Kaya huwag kayo ganun, huwag kayo magtiwala. Bata ka man o matanda, kahit taong grasa ka pa, hindi kayo sinasanto ng mga taong hayop sa lahat. Yung mga tutulog sa kilid ng kalsada, ingat-ingat din kayo dyan. Huwag niyong bastang ipagkatiwala. Lalo na pag alam niyo, ito lang ganito Maraming biktima dyan ng mga panghalay na mismo kapamilya nila ang may gawa na pinapalampas na nila, hindi nagsasalita dahil sa takot at hiya. Malakas ngayon yung 2024. Mag-ingat po kayo. Mga magulang, maging kayo, sensitibo kayo sa mga kinikilos ng mga anak ninyo. Diba minsan kasi, napapansin niyo na nagbago yung I have one client, okay? Perfect family sila. Hindi ko na-mention yung pangalan. So, pumunta siya sa akin. Ang tinanong sa akin, Madam, bakit nagbago yung ugali ng anak ko? Lumapit na ako kay ganito, ang sabi lang daw, part daw yun ng pagdadalaga niya. Lumapit na ako kay ganito, apart lang daw yan, ng kaibigan niya. Marami akong nilalapitan. At inaasahan ko na ikaw yung pinakalas ang makapagsabi sa akin, anong reason ba talaga nagbago ang ugali ng anak ko? Because we have a perfect family. Sabi ko sa kanya, yung anak mo, biktima ng panghahalay ng partner mo. Shock siya. Gusto niya magalit sa akin. At sinagot ko siya. Pumunta ka sa akin, nagtanong ka sa akin, sinagot ko lang. So pag-uwi niya sa bahay, nahirapan siyang paaminin yung anak niya. Kasi yung anak niya nagbago talaga. Hanggang isang araw, nag-away sila nagtalo. Sinabi ng mama niya, sinabi ko daw na gano'n. Umamin yung anak niya. Oo, inalay siya ng kanyang ama. Kaya binigay ko sa inyo ng sample yan. Pag alam mo kakaiba ang kilos, you have to study carefully. Kailangan ka na maging mga hindi ko may iwan ka na dyan na, lalo pag anak ng babae. Kasi tandaan nyo nga, 2024, kahit lalaki ginarasa. So mag-ingat po kayo dyan, mga magulang. Maging sensitibo kayo, lalo pag anak ng babae. Kaya hindi naman yung pwede na halimbawa may anak ang babae, may dumating na lalaki sa bagong buhay mo, nagsumbong yung anak mo, di mo paniniwala kasi mahal mo. Guys, alam mo, huwag ganun. Punta ka ng doktor, pa-check up kung sabi nito yung anak mo. Huwag mo paniwalaan mo yung one side na ang saklap naman mo. Ang saklap mo ganun. So, huwag mo sana ganun. Kumbaga, iwasan din yung pag lumalabas sa gabi, dublihin yung pag-iingat. Kumbaga sa taong 2024, paalala ko sa lahat, one word. Huwag basta magtitiwala. Kahit kami. Talakayin naman natin yung Hindi ko nabanggitin yung words na to kasi sensitibo tayo sa paggawa ng video. Yung pumapasok sa loob ng bahay,
at kinitil lahat ng buhay ng mundo. So may sa itang words siya, may isang words na hindi ko siya pwede banggitin. Kasi ako, medyo maingat ako sa pagbitaw ng salita kasi minsan, error yan. Kung ba, masyadong sensitibong usapin na to. Kung itong pangyayaring krimen na to, may mga masamang tao pumasok sa loob ng bahay. Hindi talaga nila iniwanan yung buong bahay hanggat hindi naubos lahat ng tao sa loob. Kinitil nila yung buhay. Kumbaga ito yung magiging maingat lang tayo kasi alam mo kung bakit. Ito ay maging tagos sa puso sa bawat pamilya na naging biktima. Masakit po to. Maging maingat din tayo sa pagkuha ng mga tao na maninilbihan sa atin. Ito, paliwan ko na kayo mabuti dito. Maging maingat tayo sa pagkuha ng mga taong naninilbihan sa atin. Kumbaga, check nyo na mabuti yung kanyang alamin nyo yung background, yung pamilya, sa nakatira, kalikunan nyo ng NBI record, police clearance, hingian nyo din ng taong, kumbaga kung saan siyang barangay nakatira. Kumbaga magkuha kayo ng isang tao na mapagpapatunay na matagal talaga ito nakatira sa barangay na ito. O barangay sa mismo sa barangay, okay? Kailangan lang po kasi kailangan ng address, matagal siya doon naninirahan. Maging maingat po kayo kasi karamihan pa naman po naging biktima ng pagkitil ng buhay sa loob ng bahay. Yung mga tao, ang mga suspect ay yung mga naninilbihan sa kanila. So maging maingat kayo sa mga tao na naninilbihan. Ikaw nga sa tahanan ninyo. Meron din ako dito kung ano yung nakadeklara dun sa application form ng isang taong naninilbihan sa inyo, kailangan aralin yung mabuti na totoo. Para maiwasan natin yung abuso. Abuso din ng mga kasambahay. Ito mga agency kasi talaga natutulang, obligasyon nila na bawat buwan, i-check yung mga namilang kasambahay. Pero kung sakali naman, yung isang taong namasukan ay walang agency na pinagdaanan, at least yung mga kamag-anak, bisitahin yung kapamilya niyo, nagtatrabaho sa loob ng isang tahanan, para ma-sure ninyo ang seguridad na wala talaga nangyari sa kanya. Bilang isang kasambahay, ganun din sa amin, ganun din sa kahit patas dapat, ganun dapat ka-sensitive. Kasi alam mo, sa totoo lang, may nakita po akong isang pangyayari, kinitil niya lahat, pati amo, anak, lahat po sa loob ng bahay dahil sa tindi ng galit niya. At ang suspect ay yung nalilbihan sa kanila. Okay? Maingat po tayo dyan, ito naman, iwasan natin magiging kampante palagi ng isang boss o ng isang kasabahay. Kumbaga, both parties kailangan kanya-kanyang ingat lang. Hindi kasi yung hindi lang yung nakatuon lang sa mga tao ng nilbihan. Ang dapat natin yung pagkainatan, kundi sa lahat din. Huwag basta magtiwala kahit kanino upang ang madugong pangyayari ay maiwasan natin. Lagi natin isarap ito sa gabi man o araw. Isa lamang ang aking may payo, huwag basta magtiwala sa taong 2024. Kasi ito nga, itong bloody year, nabubuhay na naman. Kumbaga, mas malala yung krimen. Mas malala ang krimen ngayong taong 2024 kasi kahit sa pagtataksil at inggit, naging krimen Sipin mo naman na inggit ka lang o pinapatay mo siya, patay mo siya. Inggit ka Diba? Iba yung ngayon, iba yung taong 2024. Malala pa ito malala pa ito sa inaasahan natin. Mahigpit lang talaga tayo dapat dito. Dapat talaga guys, higpitan yung batas. Kumbaga, yung batas natin sa mga taong gumagawa ng krimen, dapat masyado tayong mahigpit, lalo na yung pag mayroon tayong kapulisan. Ito marami namang kapulisan na sa mga kalsada. Problema lang talaga yung mga taong kumitim ng buwan, kahit bindo, basta na lang pinapatay. Sa harapan ng maraming tao, wala silang takot. Siyempre, o ba naman, saksi may mayayari, kung nangarinig ito kong baril, takbo ka siya. Kasi tao ka rin, mataglag ka ng baril. Ibahin nyo ang taong 2024 dahil sa ibang enerhiya na bumabalot sa bawat ihip ng pangyayari, kailangan sobrang taimtim ng pagdadasal. Basta ito lang tandaan ninyo, huwag kayong basta magtiwala at dapat lagi kayong alerto palagi. So, bloody year. Ulitin ko ulit. Ando na yung mga nagtrabaho sa radyo at telebisyon, vlogger, driver, security guard, teacher, doktor. Mayroon din mga politician na dadali dyan. Pero mas maraming biktima ng krimen na mga ordinary tao. Ngayon, punta naman tayo sa disaster.
Yon. 2024 is a worst and massive disaster in history. Okay? Hindi lang sa ibang bansa, pero mas matindi tayo maranasan dito ngayon. Kung napapansin ninyo, gaya ng sabi ko ng prediction 2023, na mas higit makaranas ng matinding dilubyo ang ibang bansa sa hamon ng kalikasan. Pero sa nakikita ko ngayon, 2024, pagdating sa disaster, patas lahat ng kalak. Patas na tayo. Worse ang ibang bansa, worse din tayo. Halos bungis siya. Okay? So, ito na, makaranas tayo ng matinding hamon ng kalikasan. Maging mahanda lang ang lahat at taimtim nyo ang panalangin. Dahil itong maranasan yung disaster ay hindi nyo nakita ng ganong kalala sa mga nakaraan. Ito na. Kung ano man nakita nyo sa ibang bansa na hamon ng kalikasan ay ganon na din ating maranasan. Kasi kung mapapansin nyo ngayon 2023, sino ang mas nakaranas ng worst disaster? Hindi po ba ang ibang bansa? Which is yun ang sinabi ko, mga 23 prediction. Kaso lang, yung worst kasi, nadagdagan ng massive. May pagkaiba sa worst sa massive. Ito yung matatawag natin na matinding hamon ng kalikasan sa history. So maging maingat ha. Maging handa lamang ang lahat dahil ang bagyo na maranasan natin ay ating iyakan. Tandaan nyo ha, dahil yan sa tindi ng hamon ng kalikasan at may mga ibang buhay na nawala. At sa bagyong 2024, maraming buhay talaga na wala akong nakikita. Dapat nating dublihin ang pag-iingat sa sarili natin. Marikina, ito na ang pinaka-worst na maranasan nyo sa taong 2024 dahil sa bagyo at ulan. Dahil may bagyong tatama sa Luzon. Ngayong 2024, at maging handa tayo kasi pinaka-worst natin na maranasan na bagyo ngayong taong 2024 na maranasan ng Luzon. Okay? Lalo na sa mga ilang probinsya, lalo na sa mga kabisayaan, dahil sila makaranas ng mas matinding bagyo kumpara sa Mindanao at Luzon. Pero yung bagyo na maranasan ng Luzon, worse din yun, massive din yun. Lalo na sa mga Katanduanes, first time nyo makaranas ng matinding bagyo. Maraming dumaan sa inyo, pero mas malupit ngayong taon, mas matindi ang bagsak. Mas maraming likod ng landslide. Nakakalungkot lang talaga pag mas na itong taong 2024, lalo na mga taga-Bagyo. Yung lindol mo, malakas na dulot ng matinding pinsala. Ito lang mga taga-Bagyo. Maging maingat kayo. Kasi, sa vision ko, di ba nag-vision ako na ang 2023, ang Australia is the one country na makaranas ng mga insekto. Ganun din ang ibang bansa. Pero ingat po tayo. Kasi itong 2024, maranasan niya ng ibang lugar. Lalo na mga taga-Bagyo, mayroong insekto po dyan na makita niyo maglilipa na rin sa lugar niyo. So maging maingat lang tayo, malakas ang landslide niyo ngayon. Maging maingat na mga taga-Bagyo, para remind ko sa inyo lahat na yung prediction kong 2023 October, nagbanggit ako about sa mga insekto na which nangyari na kasi din sa Australia talaga, naging worse lang. At dumating din sa ibang bansa. Ang Australia lang talaga nakasuffer ng mas matindi kasi yung mga balat nila kinakain. So mangyayari na sa Philippines. Maging handa tayo dapat ha. Magkaroon din ng magkaranas tayo ng mas marami-raming pagyanig sa dagat. Lindol sa karagatan. Hindi lang isang bisis mangyari pagtaas ng tubig. Tsunami. Ganon. Talagang hindi ito inaasahan na mangyayari. Itong tsunami vision ko, mangyayari po ito. I remind you guys, 5 years old pa lang ako ito. Till 8 years old, sinasabi ko sa papa ko na ang Kabisayaan makaranas ng tsunami. Pero pag mangyari man yun, wala na po. Hindi na po kayo buhay. Hindi maingat lang kayo, yung parents ko sila, matagal silang wala. Ipa-remind ko rin sa inyo na itong itong lindol hindi pa rin nawawalan. Marami naman nagsasabi na taon-taon na lang, lagi naman may lindol talaga, normal naman yung lindol, ganun-ganon. Pero tama naman kayo, normal ang lindol.
But it's not easy to tell the specific place kung saan yung doon. Kaso lang kasi ngayon, marami din pagyayanig sa karagatan. Ito na yung ano natin. Kasi, maniwala man kayo sa hindi, ang tsunami maranasan talaga ng Pilipinas. Take it or leave it, believe it or not. Kahit ibang bansa, maranasan nila yung tsunami. Kahit yung paglindol sa karagatan, mas marami sa ibang bansa. Maranasan na paglindol sa karagatan, marami. Ganun din tayo, maranasan nila yung paglindol sa karagatan. Lalo na yung karagatan ng Romblon. Yun. Mayroong magigising dyan na matagal na natutulog sa ilalim ng dagat. Maging maingat po tayo kasi yung eruption ng vulkan, hindi natatapos yun. Ngayon, taong 2024, medyo kumakalma si Taal. Kumakalma si Taal sa 2024. Bubuga lang siya ng konti, hihinto na siya. Si Taal kasi hindi pa nakabusot yan. Pero 2025, ipanalangin nyo, huwag na siya mag-isip. Baka sabihin nyo, ito yung matinding pagsabo niya. O baka bago matapos ang 2024, ibigay talaga na matindi yan. Kasi ako di ko talaga pinindihan yung vision ko. Ulit-ulit ko sin kanila inintindihan. Kailangan kasi naintindihan ko yung vision ko, hindi ako pwede pinapasok lang. Tapos, marami rin mga probinsya ito sa atin na makaranas ng pagbiyak ng kalsada dahil sa lindol. May mga buhay na nawawala rin. Alam niyo, yung hamon ng kalikasan talaga mayroong titipon na hindi. So, kailangan natin maging handa. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung mayroong magparating ng ganong kalamidad, ipopost ko yan sa page ko. Even doon nakalagay na sa page ko. Okay? Ito namang may mga buhay na nawala. Kumbaga, isang bagay lang hindi ko maintindihan dahil alam mo ito kung usapan niyo yung kalsada. Di ba marami namang kalsada na inaayos? Meron kasing mangyari sa atin na kahit konting ulan lang, may dagat na Pilipinas. Ng kalsada, Diyos ko, tubig na talaga. Marami pa naman tayong mangyaring pag-ulan kasi 2024, may tagtuyo tayo. Pero yung tagtuyo yun, panandalian lang yun. Mas lamang kasi ang tubig. Kumbaga yung pagbaha, gabi. Diba, umulan, bumagyo lang ang Luzon. Makita mo na yung alam mo na, kulang na lang. Mag-sunbathing ka na lang. Matawag mo na, Boracay eh. Hindi mo maintindihan kung yung tubig doon sa banda, magpantay ba talaga sa kalsada na o masigit pa mataas ang kalsada. Iba ngayon noong 2024. Iiyakan natin yung hamon ng kalikasan. So, kumbaga, parang yung iba naman sa tindi ng lakas ng tubig, sa tindi ng baha, gumagamit na ng bangka para makatawid lang. Mas malala ngayong 2024 yung hamon ng kalikasan. So, maging maingat po tayo lahat, ha? Lagi lang natin isipin na huwag tayong talo sa takot. Kasi ang negatibo talaga, part ng buhay natin yan. Kumbaga, pagmasdan mo nga lang yung dagat tsaka yung baha para magkapareho na, di mo malaman kung alin ang dagat, alin ang baha eh. Sa tindi ng tubig, naayos naman yung mga kasada natin, kung hindi ko alam kung bakit. Alam mo, may part pa ng Luzon, guys, ha? Na yung kasada talaga nagbiyak eh. Humuho. Oo, yanig lang ha? Lakas lang ng ulan ha? Buho. Kumbaga, yung iba naman, ibang tao naman, itong taong 2024, maraming biktima na ng kuryente. Advice ko sa mga school, mga teachers, turuan niyo po yung mga anak niyo, mga anak niyo na rin yan, mga estudyante ninyo kung paano iligtas yung isang tao pag nakuryente. Turuan niyo yan kasi ngayon 2024, maraming biktima ng mga taong sa kuryente. Kuryente yung pinasawi nila. So, hindi maingat po tayo. Kahit mga tayong mga malaki na hindi estudyante, pag-aralan natin paano magligtas, paano magbiwas, paano magligtas sarili natin ha. Kung baga sabihin ninyo, naku madam, marami naman talagang taong na kuryente, yearly. Hindi naman. Itong 2024 kasi, lumalaman sa balita kasi siya. Yun ang problema kasi lumalaman sa balita. Kung baga, tumaas yung antas niya na maraming na kuryente. Nakakalungkot lang na kahit gusto ko man isipin na maganda lahat ang sasabihin ko. Kaso lang guys, hindi ko na pwede. Hindi ko pwede baguhin kung ano may nakikita sa akin. Nasa sa inyo pa rin naman yun eh. Maniwala kayo hindi. Basta huwag lang yun yung masamain. Ang importante lang kasi manalangin kayo palagi. Kasi tandaan mo po guys ha,
Walang imposible sa Panginoon. Itong year of disaster, ito yung year na iiyak tayo. Sabi ka, 2024 is a year of massive and worst event like accident, bloody year, disaster. Ito na yung mga massive, ito yung pinakamatindi. Kasi ang pinakamaganda lang dito talaga si year dumami siya eh. Malakas yung pasok ng pera sa 2024. Pero ito yung mga negative part. Huwag din yung masamain, lahat yung i-analyze mo muna. Walang pananakot po din. Lahat ng mga psyche, we deliver a negative vision, guys, para lang po kayo makapaghanda at atahak kayo sa tamang landas. Ito naman, pag-usapan natin ng negative part ng mga vlogger, showbiz, yung mga taong kilala sa industriya. Umpisahan ko muna yung vlogger. Vlogger prediction, Isang kilalang vlogger na babae. Sobrang sikat po ito. Makaranas ito ng sobrang stress at depression. Mag-start na rin yung panghina ng kanyang health. Lalo na sa kanyang skin at nerve, medyo marami lang itong pinagdaanan. Maganda ito. Sobrang kasikatan niya talaga, sobrang. Meron pang isang vlogger na babae at lalaki, ang ikanasawi niya dito is yung kuryente or gadget. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta, yung pagkasawi niya, yung isa kasi hindi naagapan eh. Hindi naagapan yung isa. Pero yung isa, pwede pang maagapan. Pero itong isang vlogger na magandang babae, depression, depende na po sa kanya yan kung gusto niya humaba pang buhay niya. Okay? Pero dito talaga sobra siyang stress. Nakakasakit na rin siya eh. Bali, 3 vlogger po ito. 2 babae, 1 lalaki. Yung ikasawi ng isa dahil sa gadget, yung isa naman sa kuryente. Pero ang isa hindi nakaligtas. Pero ang isa nakaligtas eh. Hopefully nakaligtas din nila sa ospital agad. Maging maingat lamang mga vlogger, tandaan po ninyo, kahit aksidente eh, meron kayo. Meron nasawi sa'yo sa aksidente. Dito naman sa showbiz, isang batikang artista ito. Isang legend. At sobrang ganda nito. Nung panahon niya, ng kanyang kabataan, malakas siya sa drama, horror, comedy. Kahit hindi pa bata. Kahit nung tumanda siya, matawag ko siyang legendary. Kumbaga yung ginagampanan niya, hindi lang isa. Kumbaga, kahit mo siya saan siya isasabak, magaling siya. Yung ganda niya, para siya alam mo, ibang lahi. Nakakalungkot lang kasi itong taong 2024, ilan sa mga taga-showbiz ang mas medyo mataas yung antas ng mga nawawala. Kumbaga, alam na. Yung isa naman, inatake po ito kasama ng kaibigan niya kung saan nila ginagampanan yung show. Nadala pa ito sa ospital, ngunit hindi na po talaga ito umako. At isa ako sa mga humahanga. Sadyang sikat po ito. Diba ako nakita ng isang legendary singer na mahilig sa gitara? Kumbaga yung kanta talaga naman niya, naks. Patama talaga sa baga, kung sa hugot pa, patama sa tao. Bigla nito magpapala. Baga nasawi siyang tulog. Hinahangaan ko to Kumbaga, isa ako sa mga humanga sa mga niya, awiti niya. Ngunit ang buhay talaga niya hanggang doon lang. Halos lahat ng buong mundo humanga sa kanya eh. May isa pang mga awit. Hindi naman ito legend, ngunit sikat. At sadyang yung pangyayari niya, yung mga awit niya, tumatatak. Kumbaga napapansin ng mga taong lipunan. Hindi ito legend. Pero ang kinasawi niya ay sa accident. May nakita din ako siyang sikat. Pareho ito At bata pa naman. Sadyang sa pag-acting ay nasa kanila talagang tungkulan. Kumbaga, hanggang ngayon ay namayagpag pa din sila. Sobrang sikat ito, love team. Love team ito Isa sa kanila ay lahi ng pamilya nila na nasa mundo na talaga ng showbiz. Isa sa kanila. Mag-love team to, isang tao na yan. Yung pamilya talaga niya is pamilya ng mga artista na. Kumbaga, legendary na sila dyan. Kumbaga yung mga tito nila o tita niya, niya, mga sikat. So, kasi dati, I remind you guys,
Nung mag-listing ako sa credit cake, nabanggit ko kasi yun na may isang singer na magpapaalam sa mundo. Mahilig ito magsombrero, kahit saan siya mapunta, nagsombrero siya. Binanggit ko talaga yung idol ko na si April Boy. Binanggit ko yun doon sa interview niya, no, Mr. DK. So nangyari. Pero sa akin kasi, parang naisip ko na ayaw ko magpanik. Ayaw ko magpanik yung tao, ayaw ko na magbanggit ng panik. Kaya pasensya na ka doon, bibigyan na lang po ako sa inyo ng clue, okay? Mula nung masawi si April Boy Nino, alam mo yun, idol ko yun. Wala kasi kung magawa kung yung talaga nakikita ko. Kumbaga, paano sa laban? Hinahangaan ito si itong mag-love team na to Sikat na sikat to hanggang ngayon. Magkaroon po to sila ng aksidente, ngunit hindi naman sila nasawi. Meron po isa sa kanila nagkaroon ng minor injury. Pero yung isa naman nagkaroon na siya ng trauma, yung gano'n. Sa mag-love team to, hindi sila umabot sa pagkasawi. Aksidente lang. Aksidente yung nangyari. Magka-love team ito, sikat na sikat. Kaya lahat talaga maging maingat kayo Tandaan niyo, bibigyan ko ng clue. Love team, ang isa po sa kanila ay pamilya, mga tito niya, mama niya, mga artista. Papa niya artista din. Isa sa kanila. Okay, mga sikat to. Injury lang po yung nangyari sa kanila sa accident. Wala naman ang nasawi sa kanila. Maging maingat tayo sa pagmamaniyo May nakita din akong isang dating Pinoy Big Brother na contestant nakapasok sa bahay ni Kuya noon. Nakita ko natapusin ang kanyang buhay dahil sa matinding pinagdaanan niya. Sana huwag mong gawin. Alam niyo, ang buhay, hiram lang natin. Kaya dapat huwag natin sayangin, matuto tayo magpasalamat. Hindi naman kasi lahat ng pagsubok ay lampasan Yung iba kasi binaniwala ng totoong Diyos, alam mo yun. Huwag natin pong tapusin yung buhay natin dahil lang siya sikat naman siya nung pumasok sa bahay ni Kuya Kasi nakita ko siya, napanood ko siya Lumaban tayo dapat sa hamon ng buhay May nakita akong tatlong TV at radio broadcaster ang nasasawi. Dalawa ay babae, ang isa ay lalaki. Parehong sobrang sikat ang dalawang babae na to. May sarili silang programa. Ano siya sariling programa o show. Sikat na sikat mga ito. Ang isa sa kanila ay karamdaman, ang dahilan ng pagkasawi. Ngunit ang dalawa ay isang aksidente o trahedyang hindi inaasahan na mangyayari. Sobrang kilala po ang dalawang babae ito at maraming umaangas sa kanila at isa na ako doon. Ganon din ang isang lalaki. Mahalaga po talaga sa buhay natin ang maging maingat. Manalangin tayo sa bawat bukas. Alam mo kasi, minsan, kahit anong ingat natin, when your time is come, wala ka nang magawa. Nakakalungkot lang na sobrang sikat talaga ang mga to. Sikat na sikat ang mga to. Wala mag-expect na mangyayari sa kanila ko. Kumbaga, may nakita pa akong isang kilalang vlogger. Lalaki ito. Ako, trending to sa sikat pa naman. Meron din itong commercial. Sikat na sikat ito. Mangyari sa kanya, kumbaga, gumawa siya ng isang segment doon sa vlog niya. Nagkaroon siya ng aksidente na malaking injury pa naman. Dahil kumbaga, ito lang yan. Isang vlogger, lalaki po ito, sikat na sikat, gumawa siya ng isang segment lang para sa vlog niya. Dahil kung sa ginawa niya, hindi siya nag-ingat, nagkaroon siya ng aksidente. Kaso lang, nakakalaking impact na nawala sa kanya kasi hindi niya kayang ibalik yung dating siya. Naintindihan niyo ako? Kumbaga doon sa injury niya, nabuburas yung pangalan niya. Usually, sana hindi ito mangyari sa'yo kasi, alam mo, 2024 pa naman is the best year for you. Sana ingatan mo ito isang vlogger, isang lalaki po. Isang lalaking sikat na sikat. Ngayon, pag-usapan na natin yung pandemya. Okay? Sa taong 2024. Tanging masasabi ko lamang na dapat maging maingat tayo palagi. Lagi tayong maging malinis. Lalo na sa taong 2024. Kasi alam niyo, hindi pa po nawala ang buhay pandemic. Talagang hindi pa po. Nakita ko yun na karamihan sa mga Pilipino lumalaban talaga kasi sino ba naman may gusto mag-lockdown, di ba? Ayaw natin magkaroon ng lockdown. Yung sakit sa mata, makikita ko pa rin yan sa taong 2024. Kung saan mas mata ang apektado. Kung naalala niyo po doon sa interview ni Mr. DK, sinabi ko doon,
na merong isang pandemya na papasok sa atin na kung may sakit ka, once na tumako sa'yo, himala na lang na mabubuhay ka. Now, which is ito na yung hinaharap ng India ngayon. Ayaw lang pumasok sa atin yun. Kasi once na pumasok sa atin yun, maraming apektado ng bata. Marami talagang magbibilang talaga tayo ng buhay. Diyos ko, magbibilang tayo. Kung maaari, huwag na siyang pumasok. Doon na lang siya. Huwag na talaga siya pumasok. Yung sakit sa mata, mangyayari pa rin yun ang pandemya na ito, maihambing ko to sa isang bakterya. Makinig kami halimbawa, yung pandemya na nangyari ngayon sa India, maihambing ko siya sa bakterya. Alam mo yung bakterya sa kayong pandemya pinagsama? Wala talaga mabubuhay doon. Kahit kasagin nyo man yung bakterya din, hindi. May pagkaiba doon eh. Kumbaga kakulangan sa kalinisan sa paligiran, sa gamit, sa pagkain, sa katawan. Gaya lang sinabi ko ng taong 2023, mas apektado ang mga kabataan sa mga taong lalo sa mga taong may sakit. Lalo sa taong 2024, ingat po tayo Ngunit nanalangin talaga ako na wag na sana tayo pasukan ng ganyan kasi ayoko talaga umabot tayo sa point ng lockdown. Ayoko ng lockdown. Tandaan po ninyo pag pumasok ng pandemya, tapos nagkaroon tayo ng maraming nasawi, maraming nagkasakit, sa ayaw sa gusto, magka-lockdown talaga tayo. Magka-lockdown talaga. Just to control. Diba? Kung may buhay mo naman, sa palagay nyo ba, halimbawa, papasok yung pandemya na yan, may buhay na wawala, sa palagay nyo, may tayo mag-lockdown. Mag-lockdown tayo. Kung sure yan, ila-lockdown yan. Kasi sinabi ko naman sa inyo noong taong 20, interview ako ng Miss Corina na alam mo, because 2022, sabi ako na, merong papasok ng pandemya. Matindi ito. Lalo na pag may sakit ka. Tapos tinanong pa nga ako ng isang group, may gamot ba? Sabi ko, wala. So ito na yun huwag na natin, huwag na sana pumasok. Ayoko talaga. So ayoko ng lockdown. Tsaka ito pa, kumbaga, kung sakali man, papasok itong pandemya to from India sa bansa natin, nakikita ko naman na malampasan natin. Magawa ng solusyon at gamot, kaso nga lang, marami ng buhay mo. Kaya wag na natin ito danasin. Kumari, wag na pumasok, doon na lang sa kanila yun, gusto. Sa oras naman na matapos ng pandemya itong kinatakutan ninyo. Alam mo, nakakalungkot lang. Kasi meron pa tayong isang pandemya na nakikita ko. Isa pang pandemya na hindi pa naranasan ng buong tao sa mundo. Isang pandemya na kung saan maihahambing ko siya sa kasaysayan ng Biblia. Kasi napansin ko may pagkasimilar sila Kung sino man ang makakalanghap ng hangin na to, okay? Magbabago ang kulay ng balat. Pag nilanghap natin yung hangin na yan, parang siyang hindi ko naman sabi na magbago, nakakatakot. Parang, alam mo yung mga ugat natin, parang mag-iba yung kulay, parang ko pa explain to. Basta isang hangin na di ko malaman kung kailangan lang natin mag-face mask. Isang hangin na part ng pandemya na once na malanghap natin to, at napasok sa katawan natin, unang maapektuhan ay ang ating mga ugat na siyang dahilan ng pagkabaldado ng isang part ng katawan natin. Okay? Hindi agad ito mamamatay. Kahit may sakit ka pa, hindi po. Kasi ang mangyayari po dito ganito. Halimbawa, pag nalanghap natin yun, yung hita natin, hindi na natin magalaw. After nun, sunod na may isang part ng katawan natin. Isa siyang uri ng hangin na pinapatay yung dumadalo. Para pag langhap natin, ugat natin, kulang na lang sa sabog yan, umikik. Na nagkukos ng pagkabaldado ng isang part ng katawan. Depende sa epekto yan So, pag hindi mo agad ito aagapan, isang bahagi ng katawan natin kumbaga,
mawawala ko pag uubusin yung lakas natin. Hanggat umabot sa point na nakahiga ng kaya niya, gumalabot, doon tayo masakit. Although, may gamot siya kung hindi siya ganun kagaling. Hindi siya ganun ka-epektibo. Kasi itong hangin na to, di ba na, at pas mo nakat nila, naalala mo yun sa historical na Biblia, na nagsasarasar ng pinto kasi napapasok na hangin. Ayoko magsabi magkaiba to eh. Pero ito kasi, isang hangin, isang pandemya na kinatakutan na ayaw malanghap na. Ako, hindi nga huwag niyo masamain na yung dinanas ng India na pandemya, galing po kasi yun sa, alam mo yun, kailangan din mag-ingat lang. Ayoko na lang magbanggit kung ano kailangan. Basta malakas po, ang pandemya ito malakas ang bakterya. Na dinanas ng India ngayon yung bakterya malakas. Pinagsama ang bakterya at saka pandemya. Hindi ko po banggitin yung one word. Kasi bawal po yun, ha? Ngayon, dapat pa rin, ako advice ko pa rin, pag dumating yung time na makapasok, sana wag na yung galing sa India. More green, more healthy. Yung pa rin ako, yung pa rin advice, really. Basta kumain lang tayo, kailangan malakas ang immune system natin. Doon sa may mga may sakit, kung anong pinagbawal, huwag niyo matigas sa ulo. Maliban sa pandemya na galing sa India, meron pa ulitin ko ulit, meron pang papasok na sa hangin ng galing. Kumbaga, ingat lang kayo kasi medyo mahirapan kayo nitong labanan, lalo na sa mga taong hikaos sa kanilang pamumuhay. Langhapin mo lang ang hangin na to, wala na, nababago yung ugat natin. Ito yun ulitin ko sa inyo. Isang nung taong 2021, nag-vision ako about sa isang pandemya na, yun nga, nadapuan ka lang, hindi ka tagabubuhayin. Pero nung time kasi na yun, nung nag-vision ako, talagang very clear, na ang dami talaga nasawi. Matanda ng mga sakit, lalo pag masakit ka sa puso, nako, yun ang sinasabi ko sa interview 2021. Lalo na sa may mga sakit sa puso, mag-ingat kayo kasi number 1 kayong punteriya dyan. Pero maging maingat pa rin tayo kasi meron pang isang pandemya na galing sa amin na magkukos ng pagkabaldado ng katawan natin hanggat hindi na tayo makahula. Dahil ano pa naman ang naranasan natin sa buhay, kasama talaga ito sa buhay natin yung mga pagsubok. Basta makinig lang kayo, uminom ng more water, face mask, maging malinis na kayo ha. Kahit anong ang dinanas natin sa buhay, panalangin huwag natin kakalimutan. Dahil lahat yan nalalampasan natin. Huwag tayong sumuko sa simpleng problema. Maraming tao na halos ubusin na lahat ng kayamanan nila, mabuhay lang sila. Ikaw na mahabang buhay, basta mo lang tapusin. Magkaroon ka lang takot sa Panginoon. Kumbaga, advice ko sa lahat ng tao, huwag kayong magpakampante kasi hindi pa po natatapos ang pandemic. Kahit hanggang taong 2025, nandiyan pa rin siya. Lang tayo sa mga OFWs. Okay, mga OFW, ito yung ito yung negative ninyo. Ang year 2024 sa mga OFW is a bloody year. Mga OFW, ito ang mga negative ninyo ha. Magkaroon po kayo ng bloody year. 2024 ay bloody year po sa inyo. Ilan po sa inyo ay naging biktima ng krimen na kung saan masisisi din ang inyong mga sarili. Dahil sa paggawa ng mali at mas pinili ang gumawa ng mali kahit alam naman ninyo na hindi dapat. Anon. Isa pa dito ang nakakalungkot dahil halos nagsunod-sunod ang napakatiwakal sa inyo. Dahil lamang sa mga problema na buong akala ninyo ay hindi ninyo kayang labanan o lampasan. Mas maraming OFW na biktima ng krimen sa taong 2024 na halos puro na lang kabaong nakikita kong umuwi ng Pilipinas. OFWs, ganito. Yung negative part po ninyo is bloody year. Okay? Kumbaga, yung iba naman sa inyo ay basta na lang tinapon, nilagay sa isang malita at iniwan sa kung saan-saan. May mga OFW pa naman na, alam ba, anong pinakaganda pa naman sa inyo sa taong 2024? Yung pera. Pagtaas ng sahod, bonus, yung maganda sa inyo yun eh. Kaso lang yung negative po ninyo is
Malala, bloody year kayo eh. Pakatandaan ninyo ha, na kaya kayo pumunta ng ibang bansa upang magtrabaho para sa pamilya at pangarap nyo. Hindi yung kayo pumunta doon para makipag-away, makipagtalo sa kapwa OFW nyo. Hindi kayo pumunta doon sa ibang bansa upang hanapin ng pag-ibig na meron naman kayo sa Pilipinas. Yung isa yun sa mga cause ng ng krimen. Kumbaga, hindi lang kayo pumunta sa ibang bansa para tapusin yung buhay ninyo dahil lang sa matinding problema na dinanas ninyo. Meron pa naman ako nakita OFW, na parang inimbestigahan yung pagkasawi niya kasi ang buong akala, pinatay yung pala, siya lang din nagkitil sa buhay niya, maging maingat kayo kasi mga OFW ang taas ng antas ng krimen sa inyo sa taong 2024. Lahat ng OFW sa buong mundo hindi ko na isa-isahin, lalo na sa Europe, Arab, USA. Sa Asia, meron din. Naku, maging maingat kayo Hindi ko na lahat isa-isahin dahil lahat po yan buong taon ng 2024, lahat po yan is OFW is a year of blood. Huwag kayong matakot sa mga nakita ko sa vision ko dahil lahat ng ito ay isang pangitain na mangyayari pa lamang na dapat niyong pagkaingatan at iwasan. Maaari itong maiwasan kung kayo ay maging alert at makapag-isip ng tama at huwag tahakin ang mali. Wala namang perfecto sa mundo, pero kaya naman natin gumawa ng tama. At kung ikaw naman ay may asawa na ibang lahi, kung ramdam mo naman na ikaw ay nabuso, umiwas ka na. Huwag mong pairalin ang salitang mahal mo kung sa hukay ka naman niya dadalhin. Meron namang nangyaring OFW na lahat naman ng ginagawa niya ay tama. Gumawa siya ng mabuti, naging mabuti siya. Naging maingat rin siya. Pero, naging biktima pa rin siya ng krimen dahil sa inggit. Okay? Gamitin niyo yung utak niyo palagi, huwag basta magtiwala. Dahil may krimen na halos OFW lang din ang may gawa. Basta pag day off kayo, huwag sobrang late kayo ng gabi uwi. Huwag basta sa kanyang sasakyan ng inyong hindi nyo naman lubos kilala. Kasi, mga OFW pa naman, pag may nakita silang kaibigan nilang ibang lahi, pinapasakay sa sakyan, natin pa uwi, yung pala hindi na kayo umuwi. Pinatay na kayo. Pakaramdaan yung mga OFW itong taong 2024 is a bloody year po sa inyo yan. Kaya huwag kayong ganun, padalos-dalos kayo Yung iba naman ay biktima ng kamandag ng bangis ng hayop. So maging maingat pa rin Pagsapit naman sa kalamidad, may nakita akong nasawi dahil sa hamon ng kalikasan. Katulad ng Arab country, Japan, Italy, Hong Kong, Singapore at Turkey. At sa ibang bansa pa may maging maingat kayo. Kung sakali matindi ang hamon ng kalikasan, may mga OFW talaga ako nakita nasawi. Itong taong 2024 is a year of wars and massive event in history. Accident, bloody year, disaster, nandiyan. Kumbaga, kung sakali man OFW, ang kinaganda nito sa Pacific Part ninyo, kasi karamihan sa mga employer nagtaas ng sahod, nagbigay din sila ng bonus. Kaso sa negative talaga doon na mas manibabaw. Maging maingat kayo mga OFW, huwag basta magtiwala. Kumbaga lalo kung selos at inggitan ang pag-uusapan dahil may krimen akong nangyayari nakita dyan. Meron din ako nakita isang pangyayari na sunog ang bahay ng pinagtrabahoan ng isang OFW at nasawi siya rito. Iwasan ang pagiging matarantahin. At kung may nakita ka namang sunog sa bahay kung saan pamilya, kung saan ka nagtatrabaho, huwag kang maging tarantahin. Pag-isipan mo paano lumabas, paano makaligtas. May nakita din akong pamilya, isang Pilipino na kapag-asawa ng ibang lahi, na tinupok din ng apo yung bahay niya. Dahil doon sa hindi ng taranta niya, hindi niya nailigtas yung anak niya. Huwag din kayo basta magpapapasok sa loob ng bahay ninyo, kahit nakilala niyo ito, kung wala namang bilin sa inyo ang amo niyo. Mga OFW, maging maingat kayo kasi itong taon na to, it's a year of bloody year po sa inyo. Okay, may mga ilan sa inyo na aksidente, pero mas malakas ang antas at mataas ang antas ng krimen. Kaya maging maingat kayo at huwag niyo kalimutan kailangan pala. Mga OFW, ingat kayo Ingat kayo. Ito namang isang prediction ko ay para naman sa ibang bansa. Lalo na po sa mga Asian country. Marami po sa inyo makakaranas ng tsunami. Lalo na sa Indonesia, Japan. Isa na dito ang India, makaranas ng lindol at tsunami. Isa na rin dito ang Turkey, magkaroon ng lindol sa karagatan.
at lupa. Ulit. Mangyari ulit yan sa Turkey, lalo na pag taas ng tubig, may nakita akong eruption. Na mangyari pa lamang. Mangyari pa lang eruption na to at tsunami. Sa ibang bansa ko ito, may mga pangyayari na hindi inaasahan ng mga Turkish din. Isa ang Belgium na makaranas ng malakas na lindol at makaranas din sila ng tsunami. Belgium. Isa na dito ang Hawaii. Hindi lang ito, mga bansa na makaranas ng tsunami at lindol. Kung ang ilang bansa na hindi ko na lang babanggitin, isa-isa kasi masyadong marami. Pero ang Morocco, makaranas po talaga sila ng malakas pa na lindol at tsunami. Morocco. Kumbaga, ito yung pagkakataon na mahirapan silang paniwalaan. Dahil sa tagal kasi ng hamon ng kalikasan, hindi ito naranasan ng mga Morocco. Ngunit ito mararanasan ng nila. Kumbaga, dito lalo na sa Mexico, makaranas sila ng sobrang taas o tidal wave. At sa tubig at lindol na halos sunod-sunod. Sa ibang bansa naman, makaranas sila ng halos, kumbaga sa ibang bansa ito gaya, makaranas sila ng mas maraming lindol. Tubig, lupa, tapos tsunami. Ito yung mas malakas. Kumbaga sa ibang bansa, mayroon mga aksidente sa himpapawid, dagat at lupa. Pero yung paglindol, tsunami, pagdinig ng karagatan, meron sila doon, malakas sila doon sa ganun. Basta yung pag-angat basta sa ibang bansa, maging maingat kayo kasi yung paglindol sa tubig, maraming beses yung maranasan yan, tsunami din, meron din, lindol. Yung accident sa impapawid, accident sa ganito may mangyari sa inyo, kaso lang massive talaga. Basta mga taga-Australia, maging maingat kayo kasi itong taong 2024 makaranas kayo ng worst and massive earthquake. Na hindi pa naman yung inasahan. Kung anong araw ito, kahit tag-init o tag-ulan, maranasan nyo ito. Mga Australia, hindi yung inasahan mangyari in worst and massive earthquake, kasi wala po itong pinipiling panahon kung anong araw ito, Kumbaga, yung ang hindi ko inaasahan na mangyari sa Australia is yung tag-init sa kanila. Sa bagay, pag tag-init doon, may apoy Pero ito kakaiba Karamihan kasi sa mga bansa, hindi lang sa Australia, na bawat ihip ng hangin ay may dalang apoy. Isa na dito ang US, makakaranas ng gano'n. Lindol sa karagatan, tsunami. Isa na din dito ang Brazil, sa massive wars na danas nila sa lindol, tidal wave o tsunami. Karamihan na mangyayari sa ibang bansa, lindol sa karagatan, lupa at tsunami. Okay, tidal wave. Isang pabago-bago na hindi ko tong sa ibang bansa kasi mostly angat yung talaga tidal wave o tsunami, alam niyo yun, lindol sa dagat, mas angat sila dun May aksidente naman, may apoy naman, yung meron din sila makaranas ng ng hangin na bawat hampas nito is may apoy. Hindi pa naman sila masyadong handa harapin itong mga itong pagbabago. Kahit naman tayo, lalo na sa Indonesia, lindol, tsunami, eruption na naman, Indonesia, sa taong 2024. May baha din kayo, nakakalungkot pagmasdan na animoy para ba't kinain ang buong bansa ng Indonesia sa taong 2024? Alam mo yung baha nyo dyan sa Indonesia? Parang pinapumantay yung dagat sa lupa na. Kahit magkaiba po ang reliyon natin, di ba? Taiwan, maging handa kayo dahil sa isang bahagi ng Taiwan ay makaranas kayo ng napakalakas na lindol. Worst and massive lindol sa tubig at karagatan ang Taiwan makaranas. Marami din na italang sunog sa taong 2024 sa bansang Taiwan. At bansang China, maging handa din. China dahil halos lahat ng lindol na sobrang lakas, massive, tubig man. Ulo pa, China, maranasan po ninyo. Mga ibang bansa, mas marami kayong tagtuyot. Kami naman dito, tubig. Makaranas kami ng tagtuyot pero panandalian lang. Kasi mas angat yung tubig Sa ibang bansa, halos maraming tagtuyot. Okay? Mayroon din makaranas sila ng tubig. Malakas ng pagbaha. Pero tayo kasi dito, mas nakapokus ako sa bansa natin kasi nga, it's a worst and massive year sa atin to. Kaya maging maingat po tayo,
Itong taon ay matawag nating pinaka-worst talaga. Maranasan natin sa hamon ng kalikasan, lalo na sa ibang bansa, sa bansang Norway. Makaranas kayo ng tidal wave na halos may ilan na nasawi. May nakita akong mga buhay na nawala, matinding bagyo, malala pa sa naranasan nyo sa taong 2023. Nabuong akalain nyo naman mas mataas ang level ng baha o tubig sa taong 2024. Kumbaga itong taong 2023 nakaranas kayo ng ganung matinding bagyo, mas matindi ang danasan nyo sa taong 2024. May nakita akong panibagong siklab ng gulo na mangyayari sa Hong Kong sa taong 2024. Kumbaga parang gulo na naman. Meron din ako nakitang lindol sa lupa at karagatan. Halos sa karamihan ng mga bansa na ito nakaranas ay nagkaroon po ng tsunami. Kumbaga kailanman hindi nyo naitala ito sa history ninyo. Ngunit itong taong 2024 at sa ibang bansa at sa bansa natin, ito lang ay payo ko po sa inyo ang manalangin po ng taimtim dahil itong taong 2024 is the worst and massive year event na mangyayari sa history. Katulad ng accident, bloody year, at disaster, at iba pang negative event. The positive prediction naman sa 2024 is a year of money. Ibig sabihin po nito, malakas ang pasok ng pera sa bawat tao. Ngunit siyempre depende sa atin po yun kung paano nyo gawing positibo ang enerhiya ninyo, lalo na pagdating sa pag-uugali. Ang tao pa naman may ugali, kahit malakas ang pera, kung negatibo, mawawala. Huwag ganun ha. Ang pera kasi inaikot yan. Kung alam mo paano paikutin, kumbaga, kung gumawa ka ng tama, sikapin mong wala kang taong masagasaan. Kung gusto mo talaga umangat sa buhay, yumaman, huwag kang umang-apak, huwag kang mangapak ng kapwa mo. Magsikap ka. Halimbawa lamang nagtayo ka ng negosyo. Pero, marami kang kakupitin siya. Yun, ito yung pinaka-the best na advice, ha? So, ganun kasing karamihan kasi sa iba, pag marami silang kakupitin siya, tapos same business sila, ang nangyayari, napanghinaan siya ng loob. Huwag kayong panghinaan ng loob. Sa negosyo, kailangan madiskarte ka. Kailangan magaling ka. Kumbaga, depende yan sa gawa mo. Depende mo kung paano mo hinandil yung negosyo mo, yung pag-ugali mo, yung ineriya mo, paano bitbitin lahat ng positibo para balikan ka ng tao kahit marami ka ng kompetensya. Tandaan nyo, yung positibong ineriya ng pera ay napakalakas ko talaga sa taong 2024. Basta, nasa inyo na to kung paano nyo gagamitin sa mabuti o sa masama. Depende na po sa inyo yan, ha? Kailangan natin talaga maging firm. Ibig sabihin, may isang salita sa bawat desisyon mong gagawin. Huwag kang pabago-bago ng isip. Huwag kang okay lang naman makinig ka ng opinion ng iba, pakinggan mo yung payo nila, kung doesn't nila sundin mo dahil gusto nila. Ikaw kasi ang gumawa ng sarili mong libro. Kailangan ikaw magsulat, hindi ibang tao. Huwag kayong basta magtapon, bakit marami kayong pirang pumapasok, tapon kayo ng tapon, pautang kayo ng pautang, hindi pa pwede. Kailangan din kasi, yung mga taong kasing mahilig din mangungutang, na kung kaya naman ninyo paikutin yung perang inikot ninyo, inipusyon ninyo, gagawin ninyo. Kasi alam nyo kung bakit? Yung taong inutangan ninyo, pera din nila yun. Minsan nauudlot yung mga transaksyon nila dahil inutang yung pera nila. Yung iba kasi, pag nangutang, galit pa pag sinisingil, huwag tayo ganun, ha? Sikapin natin na huwag na lang mangutang. Kung may utang naman tayo sa taong 2024, bayaran nyo na po. Pakatandaan ninyo na malakas ang pasok at kabig ng ineriya sa positibo ang pera sa taong 2024. Ando na tayo na nagmahal halos lahat ng mga bilihin. Pero yung habang nagmahal yung mga bilihin, mapapansin nyo sa taong 2024, umaangat din yung pera. Sana walang giyera. Yun lang talaga, huwag sana magkaroon ng giyera kasi kung magkaroon man tayo ng giyera, asahan nyo po yan bagsak lahat. Pero, dito naman sa vision prediction ko, kitang-kita ko talaga na ang gaan ng enerhiya ng pera. Kailangan lang natin po maging masipag, madiskarte ha, kailangan positibo yung ugali natin, pag-iisip natin. Para pagpasok ng pera sa taong 2024, bulusok tayo. Kahit maliit o malaki man ang negosyo ninyo. Basta lagi nyo lang pakatandaan, maging masipag at madiskarte tayo pagdating sa pera. Itong taong 2024, napakaswerte ng negosyo kung on hands ka. Wala kang kasosyo. Yun ang pinaka-the best doon. Kasi alam nyo kung bakit ka.
Kahit naman banggitin ko sa inyo lahat, yung mga positibo. Depende pa rin po sa inyo yun. Halimbawa, sabihin ko, ganito ang 24, ano sa pera, kung kayo naman may pag-uugaling negatibo, may pag-iisip na negatibo, may walang sariling desisyon, hindi firm sa mga sinasabi, lulubog talaga kayo. Basta ang definition sa prediction ng 24 is a year of money. Nasa inyo na yun kung gagawin sa masama o sa mabuti. Maging masama ugali niyo o hindi, okay? Ngayon, lalo na po sa ibang bansa, marami pa silang marami pa OFW yung inaalok po silang pumunta para magtrabaho. Yung mga nurse, consider na yan. Teacher, consider yan. Mga engineer. Basta ang mga Pilipino, ngayon na taong 2024, marami ang nag-request sa mga magaling magluto. Pagdating naman sa mga contest, sa singing, malakas tayo sa sport, malakas din tayo sa taong 2024. Ito naman, lang, pagdating sa sports, hindi naman ganun talaga kataas na ng panilo natin bida. Hindi naman, pero tumutunog pa rin yung magaling ang lahing Pilipino. Okay? Sa beauty pageant naman, hindi tayo papahuli. Pasok pa rin tayo dyan. Hindi pa rin nakakuha ng mga sa atin. May pageant naman na ina-expect ng lahat na makukuha natin sa taong 2024. Ito lang ang lesson na masasabi ko sa mga taong bashers. Huwag mapangusga. Huwag mo agad husgahan ng isang beauty queen natin na bungakala mo hindi nakalat ulo ng kulot. Okay? Kasi yan tayo mga ibang Pilipino, magaling sa pambabash eh. Mga artistang Pilipino naman, mas marami ang mag-imbita sa inyo sa ibang bansa para sa mga pelikula. Ganon din, mga dress designer. Masyado silang demand sa ibang bansa, lalo sa pag-handle ng mga beauty pageant. Maganda rin ang ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2024. Maganda naman ang daloy, basta huwag lang tayo magkagera. Yun lang ha. Tapos ngayon naman, likas talaga sa mga Pilipino maging matapang. Kita mo ng mga Pilipino, pag kinanting mo talaga yan, ako, kahit walang armas yan, lalaban yan. Totoo yan. Tingnan mo naman, yung ginawa ni Manong, lakas, di ba? Tapos katawa lang. Iniikutan talaga yung mga Chinese, di ba? So, ang mga Pilipino kasi kaya nilang magbuwis ng buhay alang-alang sa sariling bayan. Yan. Kaya panalangin natin na huwag mangyari yung gira. Marami ding mga kabataan na sasali sa paligsahan ng katalinuhan sa ibang bansa at nananalo tayo doon. Pagdating sa ganon. Mga gamers naman natin na mayagpag pa din sa ibang bansa, nakatanggap na sila ng gantimpala. Angat din ang kalidad sa award sa Pilipinas sa ibang bansa sa showbiz, man o acting. Isang director sa Hollywood ang kukuha ng isang artistang Pinoy na gaganap at magbibida sa isang pelikula niyang gagawin. Maraming director at producer na pupunta ng Pilipinas upang gagawa ng mga movie. Dahil na din sa, may mga lugar tayo sa Pilipinas na kayang pang-Hollywood. Itong Pilipinas medyo demand sa mga sa mga tourist. Okay? Kahit mataas ang ating bilihin, kahit napakasimpleng mamayan lang, kaya na natin ito bilhin kung samahan mo lang ang sipag at diskarte ang pasok ng positibong money. Yun malakas ang pera sa 2024. Kaya sipag-sipag, huwag tulog-tulog. Hindi nga lang tayo ganun kamura talaga. Pero kahit paano ay nabawasan yung mga presyo natin pamili. Mga binibili. Lahat ng bagay sa buhay, kailangan natin ng diskarte at balance. Ganun naman talaga eh. Tapos, ngayon naman, maghihirap lang tayo ng uupusto kung masyado tayong tamad. Yun lang Tapos, mayroon naman tayong dalawang lalaking vlogger na mag-hit. Ang pangalan nila, sa taong 2024, hindi ko na lang babanggitin. Itong kasikatan ng dalawang vlogger is medyo sikat sila sa ibang bansa rin. Sumikat sila. Basta itong dalawang lalaki to. Isang matangkad, na malaki ang katawan. Isang payat na katawan, yung naging comedy. Ang payat niya. So, pang-comedy yung mga vlog niya. Kumbaga, itong isang vlogger is nagkaroon ng pelikula. Ganon itong isang maliit. Kumbaga, pag nagsama sila, ay malakas ang kita. Kumbaga, maraming tumatangkilik at nanonood sa kanila. Yung mga vlogger natin sa taong 2024, karamihan po sa kanila is
may mga ano talaga sila, may mga negative issue. Pero, pagdating sa antas ng social media, kung madiskarte sila, mas malakas ang impact ng kikitain nila. Okay, itong taong 2024, it's a year of money. So ito lang may payo ko sa lahat. Kung tatahakin mo ay mabuti, mabuti din ang balik sa'yo. Kung maraming pira pumapasok sa'yo at negatibo naman yung ginagawa mo, hindi ka aasenso. Kung baga, nagdidepende kung paano nyo palaguin. Kahit pa puro positibo ang nasa harapan mo, kung ikaw ay negatibo, hindi ka talaga aasenso. Maniwala kayo. Gusto nyo isa-isahin ko may mga positibo. O ando na tayo. Kung kayo naman ang may problema, di negatibo din yung kalabasan. Marami tayong mga estudyante pa nga na kumbaga maraming estudyante na sumasali sa mga contest sa ibang lugar, sa ibang bansa, nananalo po sila sa tindilang talino, yung mga awards na yan. Ngayon, tumaas din ang ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2024 sa dami ng mga investor. Mga nag-invest sa atin, marami. Tumaas, maganda. Basta manalangin lang tayo na walang gera at walang kumbaga, sinabihan ko sa inyo, papayuhan ko kayo lahat bago ako magtapos. Year 2024, sa part ng positive, is a year of money. Okay? Malakas ang pasok ng pera, malakas ang impact ng pera. Nagdidepende lang talaga lahat sa atin. Yun lang yun. Kahit ano pang gawin natin, kahit nakapila yung positibo dyan, kung napaka-negatibo mo, hindi ka nag-aasenso. Kahit naman na accident o disaster yung mga dumating sa atin, basta ito lang tayo ko sa inyo. Ang positive part na meron tayo sa taong 2024 is money. Money talaga. Number 1, nakita ko money. Pero, nagdidepende po sa atin. Kung manatili tayong negatibo, kung pa-active natin yung negative energy, wala pong mangyayari sa atin. Ang payo ko lang sa inyo, diskarte, talino, sipag. Basta as long na wala kayong taong nasagasaan, ituloy nyo lang yan kasi maganda ang outcome niya. Kung firm ka sa mga gagawin mo, hindi ka nangingialam ng ibang tao, yung pagyaman bukas ang pinto sa taong 2024. Tapos sa lahat naman ng followers ko, sa lahat ng ibang nanonood ng aking prediction, huwag niyo po nitakutan. Bagamat ito pa ay isang gabay. Huwag kayong magalit sa kahit sino man nagpipredict. Pakinggan nyo, analyze nyo yung mabuti. Kailangan lang po talaga natin yan marinig kasi sa mundo natin maraming negatibo. So sa taong 2024 is a year of money in positive part ng ating enerhiya. Sa negative naman ay ang worst at massive event history na mangyayari. So maging maingat po tayo at higit sa lahat, huwag nating kalimutan na manalangin palagi. Marami po salamat. God bless.